Kumusta mga kaibigan? Ngayong gabi magsisimula tayo sa isang medyo madilim na kwento. Panahon ng mga salot, parusa at lugaw. Susubukin natin kung ano talaga ang buhay noong Middle Ages. Kalimutan mo na ang mga kastilyo at kabalyero na ipinapakita ng Hollywood. Ang totoo, baka hindi ka tatagal kahit isang araw. Kaya bago ka maging komportable, maglaan ng kaunting oras para i-like ang video at mag-subscribe. Pero kung talagang nagustuhan mo ang ginagawa ko rito, sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood at anong oras na dyan. Ang saya, palaging makita kung sinong mga kasama natin mula sa iba't ibang parte ng mundo. Idim mo na ang ilaw, buksan mo kaya ang electric fan para sa mahinang ingay sa background at simulan natin ang paglalakbay natin ngayong gabi. Binabati kita, kagigising mo lang sa taong 1325, magandang balita, buhay ka pa. Masamang balita, buhay din ang mga pulgas. Ang higaan mo ay isang bulok na dayami, puno ng mga insekto at dayami na amoy sahig ng kamalig. Kasi 3 buwan pa lang ang nakalipas, sahig talaga ng kamalig yan. Walang memory foam, walang unan, at siguradong walang Egyptian cotton na bedsheet. Isang kumot lang na yari sa lana na hindi na nahugasan mula nung taglamig at ngayon ay halos kasing bigat na ng isang maliit na baka dahil sa naipong dumi. Kumurap ka habang naririnig ang kampana ng simbahan sa malayo. Yan ang medieval na bersyon ng alarm clock, mas malakas lang at mas walang awa. Ang bahay mo ay isang kubo na yari sa kahoy, isang kwarto lang, walang bintana at may open concept, floor plan kung saan nakatira ang pamilya mo, mga hayop at mga insektong kasama sa bahay. Ang amoy, isang mabangong symphony ng lumang serbesa, pawis ng tao, kambing at isang bagay na inaasahan mong hindi amag. Pero sa kaibuturan mo, alam mong amag yun. Hindi pa naimbento ang scented candles at kahit naimbento na matutunaw, lang yun sa sahig mong putik. Sinubukan mong mag-unat pero agad mong pinagsisihan dahil malamig na malamig ang hangin at masakit ang mga kasukasuan mo. 22 taong gulang ka na sa panahong medieval ay halos middle-aged na. Ang gulugod mo tumutunog na parang lumang pinto ng kahoy at ang mga tuhod mo parang supot ng mga bato na inalog ng isang magsasakang nalilito. Ang pagbaba sa kama ay isang sugal. Ang sahig ay basa dahil sa ulan kagabi na tumulo mula sa bubong nayari sa dayami o kaya ay may crush mula sa ginawa ng manok ng kapitbahay. Kahit anong mangyari, ang mga paamong walang sapatos ay bahagi na ng ecosystem. Privacy? Ano yun? Kasama mo gumigising ang buong pamilya mo at baka pati isang pinsan na hindi na umalis. Walang kwarto, walang kurtina, walang me time, lahat communal. Maligayang pagdating sa umaga sa medieval na Europa kung saan hindi ka kailanman nag-iisa dahil palaging kasama mo ang mga parasito, daga at 8 iba pang tao. At ito pa lang ang simula ng araw mo, mas lalalapat to. Kaya nakaahon ka na sa iyong medieval na dayami ng mga katakutan. Congrats! Ngayon tinutawag ka na ng kalikasan at hindi siya tumutawag ng magalang, sumisigaw siya. Dito mo sisimulang mamiss ang modernong banyo. Walang inidoro, walang upuan, walang tissue, walang flush, kahit plunger na medyo galit wala. Nung ika-14 na siglo, ang pagdumi ay isang pakikipagsapalaran, isang social experiment, at madalas isang maliit na pampublikong event. Kung magsasaka ka, ang banyo mo ay malamang isang balde sa likod ng bahay, na puno na dahil si Tito Wolfstan ay nagkaroon ng mabigat na gabi pagkatapos kumain ng masamang singkamas. Ang amoy ay parang mula sa Biblia. Pipigilin mo ang paghinga, gagawin mo ang kailangan. At ito ang kicker, itatapon mo yun sa kalsada. Oo, sa kalsada. Dapat kang sumigaw ng isang bagay tulad ng mag-ingat sa baba bago mo itapon mula sa bintana. Pero sa totoo lang, walang gumagalaw ng mabilis para umiwas.
Ang mga kalsada sa mga medieval na bayan ay bukas na imburnal, isang kaakit-akit na ilog ng dumi ng tao, dumi ng hayop, at mga misteryosong likido na mas mabuting hindi mo suriin. Kung swerte ka at nakatira sa bayan na may pampublikong latrin, congratulations! Makikikwentuhan ka habang nakaupo katabi ng mga estranghero sa isang outhouse kung saan ang privacy ay isang alamat at ang bentilasyon ay isang malupit na biro. Baka magkwentuhan kayo pero wag kang huminga ng malalim. Tissue, hindi pa naimbento. Karamihan ay gumagamit ng dayami, dahon, basahan, lumot o kung gusto nilang magmalaki, isang piraso ng lana. Minsan wala talaga. Kaya siguro hindi pa uso ang handshake noon. At kung nakatira ka sa kastilyo, mas maganda ba? Medyo. Baka may garderobe ka, isang butas sa dingding na direktang bumabagsak ang dumi mo sa moat. Magandang ideya, maliban na lang kung alam ng mga kaaway mo to. Oo, minsan umaakyat ang mga umaatake sa pamamagitan ng dumi. Usapang backdoor talaga. Kung magsasaka ka man o baron, ang pagdumi sa medieval na panahon ay isang ritual ng kahihiyan. Malamig, pampubliko, mapanganib at hindi kailanman hindi nakakadiri. Isang maling hakbang sa basang batong daan at naka-faceplant ka na sa mga tira-tira ng sangkatauhan. At hindi mo pa nga nalabhan ng ngipin mo, pero dadating din tayo dyan. Nakaligtas ka sa inidoro. Deserve mo ng reward, di ba? Baka isang masarap na almusal, isang bagay na mainit, masarap, nakakaaliw. Sorry, medieval na Europa to. Walang nakakaaliw dito. Ang almusal, kung matatawag mo itong ganon, ay isang malungkot na affair. Walang eggs benedict, walang coffee machine na nagbubulungan habang gumagawa ng kape, at siguradong walang avocado toast. Uupo ka, o kaya'y luluhod malapit sa apoy na may kahoy na mangkok ng isang bagay na parang kinamot mula sa maputik na bota. Maligayang pagdating sa iyong araw-araw na rasyon ng lugaw. Ang lugaw ay isang makapal, malapot na sabaw na gawa sa kahit anong makikita mo, butil, ugat na gulay, baka ilang sitaw kung swerte ka. Ilang araw, minsan linggo, na itong kumukulo sa parehong palayok at ang mga bagong sangkap ay idinadagdag lang sa ibabaw ng luma. Hindi ito recipe, parang patuloy na edible experiment. Sa tabi, isang piraso ng tinapay na kasing tigas ng kaya mong ipampukpok ng pana. Gawa ito mula sa magaspang na rye o barley flour, madalas na may halong supot, giniling na balat ng puno o iba pang malikhaing sangkap. Dahil ang trigo ay pantasya ng mayayaman. Inumin, walang orange juice o oat milk latte. Umiinom ka ng serbesa. Oo, serbesa. 6:00 ng umaga. Bakit? Kasi ang tubig ay puno ng mga parasito at dumi. Kaya sinisimulan mo ang araw mo sa mahinang serbesa. Mababa ang alkohol, mataas ang tsansang mabuhay. Pati mga bata umiinom nito. Walang masaya dito pero at least hindi ka agad mamamatay. Gusto mo ng karne o keso? Mangarap ka na lang. Para lang yan sa linggo at mga banal na araw at kung mapagbigay ang iyong Panginoon. Karamihan ng magsasaka, ilang beses lang sa isang taon makakakain ng karne. Prutas, kung season lang at hindi pa na-ferment into wine. At huwag kang mag-isip ng spices maliban kung royalty ka. Isang kurot ng paminta mas mahal pa kaysa sa buwan ng sahod mo. Ang asin, sapat na mahalaga para ikandado. Kaya ngumunguya ka ng matigas na tinapay, lumulunok ng medieval na serbesa at sinisikap na wag isipin ng daga na baka kumagat sa lugaw mo kagabi. Hindi ka pinapakain ng almusal, basta nangyayari lang yun sa'yo. Ngayong busog ka na sa kalungkutan, oras na para magtrabaho na parang buhay mo ang nakataya. Kasi totoo yun, nakakain ka na ng malungkot mong medieval na almusal at ngayon, oras na para magbihis. Hindi naman makakatulong yun. Ang wardrobe mo ay eksaktong isang damit lang. Isang magaspang na tunik na yari sa lana o lino na suot-suot mo na araw-araw ng ilang buwan, baka taon pa. Walang seasonal fashion. Meron lang
Suotin mo to hanggang sa magkawatak-watak o magka-impeksyon ka. Underwear, optional. Kung swerte ka, baka may lino kang panloob. Kung hindi, komando ka na sa ilalim ng mga makating, pawisang lana na lahat ay tinahi ng isang taong malamang walang ideya kung ano ang tamang tahi. Walang washing machine, walang sabon, at talagang walang dry cleaner. Kaya ang mga damit mo puno ng mantsa, matigas, at amoy parang compost pile na iniwan sa babuyan. Kahit gusto mong labhan, hindi madali yun. Kailangan mong kumuha ng tubig mula sa ilog o balon, painitin yun sa apoy, kuskusin ang tunik mo sa tablag gamit ang abo o lihiya at isampay sa araw na lumalabas mga 3 araw sa isang taon. Sapatos? Kung meron ka, gawa yun sa hindi naayos na balat. Halos hindi tinahi at nagbibigay ng suporta na kasing ganda ng saging na balat. Karamihan ng magsasaka, barefoot lang sa putik, dumi at medieval na landmines. Ibig sabihin, matutulis na bato at mga puddles na puno ng sakit. Lahat ng ito ay nangangahulugan ng isang bagay. Galit na galit ang balat mo sa'yo. Palagi kang nangangati. Pulgas, kuto at bedbugs, libre silang nakatira sa katawan mo. Lahat meron nito, mga maharlika, monghe, bata, mga walking insect o farms. Walang makakatakas. Kakamot ka ng kilikili mo gamit ang kahoy na kutsara habang nakikipagkwentuhan sa lokal na pare at walang magtataka. Ang balat mo, hilaw na dahil sa kakakamot. Ang anit mo, isang labanan ng mga kagat. At kung magka-rash ka, pasensya na. Walang dermatologist, walang hydrocortisone, walang magsasabi sa iyo na baka scabies yan. Magdusa ka na lang. Ngayong nakadamit ka na sa kalungkutan at balot ng discomfort, oras na para lumabas at magtrabaho hanggang mamatay. Ngayong ganap ka nang nakasuot ng pangangati at basang lana, oras na para ipakita ang morning smile mo. Maliban na lang kung hindi mo gagawin. Kasi sa Middle Ages, ang paggiti ay mapanganib na laro. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa ngipin. Walang toothbrush, walang toothpaste, walang mouthwash, walang floss. Ang ideya ng oral hygiene ay kasing sikat ng pagligo. Ibig sabihin, hindi talaga. May mga ngumunguya ng twig o nagmumog ng alak o suka, pero sa kabuuan, ang ngipin mo, mag-isa lang. Pagdating mo sa mid-20s, ang ngiti mo ay parang hinugot mula sa isang haunted crypt, puno ng cavities, namamaga ang gilagid at ang mga mantsa sa ngipin mo. Hindi yung pagkain, yun ay pagkabulok. Ang asukal, hindi pa masyadong laganap, pero nagiging sikat sa mga mayayaman na inaangkat sa malaking halaga, ginagamit sa maliliit na cake o para ipagyabang ang yaman. Kung maharlika ka, congratulations. Mas mabilis mabubulok ang ngipin mo kaysa sa mga magsasaka. Kung mahirap ka, dahan-dahan lang yun kasabay ng fermented na tinapay, magaspang na lugaw at taon ng matigas na pagnguya. Sakit ng ngipin, sanayin, muna, parang medieval na panahon, palaging nandyan sa background. Ang klase ng sakit na nagpapaisip sa'yo kung magdadasal, iinom o bubunutin mo na lang ang ngipin gamit ang pliers. At hindi yun biro, yun ang aktwal na gamot. Walang dentista talaga pero may barber surgeons. Oo, ang parehong tao na gumugupit ng buhok mo ang bumabatak ng ngipin mo sa liwanag ng kandila gamit ang bakal na kawit at zero anesthesia. Infected ng ngipin. Sana gusto mo ng lagnat kasi kung walang antibiotics, madali yang magiging sepsis at papatay sa'yo mula sa sakit ng ngipin. Tama, ang bagay na ngayon ay magpapadala lang sa atin sa botika. Noong 1300s ay maaaring maging libing mo. At sa social side, halikan, good luck. Ang bad breath nandyan kahit saan. Kung single ka, hindi ka hinuhusgahan sa ngiti mo, kundi sa lupa at hayop mo. Sa madaling salita, ang bibig mo ay isang labanan at natatalo yun. Ngayong tumitibok ang ngipin mo, labas na tayo. Kasi ang tunay mong trabaho na baka masira ang likod mo ngayon pa lang magsisimula.
Oras na para magtrabaho. Maliban na lang kung walang opisina, walang desk, walang coffee break, at walang tsansang ma-promote. Kung ikaw, tulad ng 90% ng populasyon, ay magsasaka, simple lang ang trabaho mo. Huwag kang mamatay habang nagpapakapagod para sa kaginhawahan ng iba. Congratulations, ikaw ay isang magsasaka. Ibig sabihin, ikaw ang nagtatrabaho sa lupa na pag-aari ng isang Panginoon na malamang hindi alam ang pangalan mo. Bumabaon ka kasabay ng pagsikat ng araw at humihinto lang kapag nawala na ang araw sa likod ng mga puno. Ang mga kasangkapan mo, isang kahoy na asada, isang kalawang na karit, at anumang buto sa katawan mo na buo pa. Walang weekend, walang pag-clock out, sunrise hanggang sunset lang, 6 na araw sa isang linggo. Linggo ang day off, pero kung hindi ka nag-aani, lumalaban sa mga magnanakaw o nagdadasal ng todo para hindi maging itim ang impektadong daliri mo sa paa. Ang trabaho ay brutal. Ang mga bukirin ay sinasaka gamit ang kamay o ng mga baka. Kung kaya mong magkaroon ng isa, naghuhukay ka ng kanal, naghahasik ng binhi, nagbubunot ng damo, at nagdadala ng tubig hanggang ang gulugod mo ay magmukhang letra S. Walang nag-aalala kung pagod ka, walang nagtatanong kung okay ang mental health mo. Kung babae ka, sorpresa, hindi lang fieldwork ang ginagawa mo, nag-aalaga ka rin ng mga bata, naglilinis, nagluluto, humihilom ng lana, nagpapakain sa mga hayop, at nagpapanggap na ang infestation ng kuto ng asawa mo ay hindi dahan-dahang lumilipat sa side mo ng kama. Ang mga bata nagsisimula ng tumulong sa edad na 5. Walang eskwela, walang laruan, isang maliit na kahoy na kalaykay lang at pangarap na balang araw hindi mamatay sa trangkaso. Kung hindi ka magsasaka, baka panday ka, mangungulit o gumagawa ng bariles. Maganda, pero nagtatrabaho ka pa rin sa apoy, chemical o bituka ng hayop sa mga kwartong hindi maayos ang ventilasyon. Ang bayad, pang-survive lang. Ang perks, paminsan-minsang pahinga. Nabali ang buto? Pasensya. Nilalagnat? Uminom ng mainit na serbesa at magpatuloy. Hindi mo kayang huminto kahit isang araw lang kasi kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. At kung hindi ka kakain, may solusyon ang medieval na Europa. Papalitan ka. Kaya hinawakan mo ang asada mo, hinintay ang mga paltos at patuloy kang maghuhukay. Kasi sa Middle Ages, ang trabaho mo ay hindi career. Ito ay isang mabagal na pagsubok sa tibay. Ngayong nasusunog na ang likod mo mula sa pagtatrabaho sa bukid, pag-usapan natin ang panahon. Sa Middle Ages, ang temperatura ay hindi gaanong tungkol sa seasons at mas tungkol sa patuloy na parusa mula sa langit. Simulan natin sa taglamig. Walang insulation, walang central heating, walang weatherproofing. Mga dingding lang na kahoy na may butas na kaya mong ipuslit ang manok. Ang mga bintana mo natatakpan ng tela, hindi salamin. Ang apoy sa pugon, maganda sa teorya, pero wala kang sapat na panggatong para panatilihin ito kasi mahal ang kahoy at illegal minsan ang pagkuha nito sa gubat. Oo, maaari kang bitayin dahil lang sa pagpulot ng maling sanga. Balot ka sa isang basang tunik na lana, nakayakap sa mga naghihingalong baga at gigising ka pa rin na nagyelo ang ilong mo. Ang mga paa mo palaging malamig, madalas basa. Ang mga daliri mo kasing tigas ng mga medieval na popsicle. Ang frostbite, hindi diagnose yun. Tinuturing lang na malas. Fast forward sa tag-init, mas maganda, di ba? Mali. Sa tag-init, ang bahay mo ay nagiging oven na luwad. Walang electric fan, walang hangin at talagang walang deodorant. Pinapawisan ka sa mga layer mo, pero hindi mo maaaring tanggalin kasi ang pagpapakita ng sobrang balat ay scandalous at nag-aanyaya rin ng sunburn, kagat ng insekto at hatol ng mga tao. Ang mga langaw, laging nandyan, naaakit sa hindi mo nalabhang katawan at sa amoy ng nilagang kambing mula noong nakaraang linggo na nagfe-ferment pa rin sa sulok.
Ang mga lamok, buzzing sa tenga mo habang natutulog ka. Kung matutulog ka nga sa ingay ng sigawan ng kapitbahay at iyak ng mga sanggol. Sa bukid, hinuhorno ka ng araw. Walang sunscreen, walang sombrero maliban kung gumawa ka ng isa mula sa dayami tulad ng isang desperadong scarecrow. Heat stroke, tinuturing lang na nabaliktad ang katawan. Kaya naman ikaw ay nanginginig sa sarili mong kubo, nagtatanong kung makakaligtas ang mga daliri mo sa paa hanggang tagsibol o pawis ng pawis sa tanging pares ng medyas mo habang ang mga hita mo ay nagkakasugat sa sobrang pagkuskos. At ang isang bagay na hindi nagbabago, kahit anong season, nangangati pa rin ang mga damit mo, masama pa rin ang pagkain mo at ang susunod mong trabaho palaging naghihintay. Maligayang pagdating sa climate control, medieval style. Wala nito. Nauuhaw. Gusto mong mag-refresh, mag-splash ng kaunting tubig sa mukha para magising mula sa basang panaginip na ito ng buhay. Pasensya na, sa medieval na panahon, hindi kaibigan ng tubig. Sinusubukan ka nitong patayin ng tahimik. Simulan natin sa pag-inom. Ang malapit na sapa, mukhang sariwa, umaagos at malinaw, parang mula sa isang fantasy movie. Pero spoiler, hindi yun ganun. Sa itaas ng sapa may nagbuhos lang ng chamber pot. At kung hindi yun, baka may patay na baboy na nabubulok doon. Parasites, bacteria at ang buong microbial army ng medieval na Europa naghihintay sa bawat lagok. Kaya umiinom ang mga tao ng serbesa. Oo, serbesa kahit mga bata, pero bago mo isipin ang mga medieval na bata na nagkakagulo sa keg, intindihin mo na ito ay small beer. Mahina ang alkohol, malakas sa survival. Ang pag-brew ay pinapakulo ang tubig, kaya mas ligtas kaysa sa anumang dumadaloy sa kanal ng bayan. Ang alak, isa pang opsyon kung kaya mo itong bilhin at hindi mo inaalala ang pagiging lasing bago magtanghali. Pagligo? Sa teorya, oo. Sa praktikal, talagang hindi. Noon, naniniwala ang mga tao na ang pagligo ay nagbubukas ng pores mo at nagpapapasok ng sakit. Oo, ang paghugas ng sarili ay itinuring na medical na panganib. Mas malinis ka raw kung hindi mo tinanggal ang protective layer ng dumi na nakakapit sa balat mo. May mga communal bathhouse, pero mabilis silang naging lugar ng chismis, eskandalo at minsan medieval na extracurriculars. Kaya naman sumali ang simbahan at isinara ang marami nito. Kahit gusto mong maligo, ito ay isang buong produksyon. Kailangan mong kumuha ng tubig mula sa balon. Painitin ito sa apoy, punuin ang isang tumutulo na kahoy na batya at ipagdasal na walang ibang gumamit nito bago o pagkatapos mo. At tubig ulan, kinokolekta yun sa bukas na bariles kung saan dumudumi ang mga ibon, nagpapalaki ng insekto at tumutubo ang lumot. Parang refreshing, di ba? Kaya kung ilalagay mo man sa bibig, sa katawan o sa mga pananim mo, ang tubig sa Middle Ages ay hindi gaanong source ng buhay at mas isang sugal. Isang maling lagok at ang mga huling araw mo ay gagastusin sa isang dayami, pawis na pawis, hawak ang tiyan at iniisip ang lahat ng malimong desisyon sa buhay. Kaya uminom ka ng tubig. O baka hindi, baka natapilok ka lang sa bato na hugis disappointment. Kahit ano pa, may sakit ka na. Kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng doktor. Pasensya, Middle Ages ang panahon mo, kung saan ang medisina ay talagang magalang na torture na may degree sa teolohiya. Simulan natin sa diagnosis. Lahat ng mali sa'yo, ubo, rashes, baling buto o ang dahan-dahang peste ay dahil hindi balanse ang mga humors mo. Ang apat na humors ay dugo, plema, yellow, bile at black bile. Ayon sa medieval na agham, ang kalusugan mo ay nakasalalay sa pagbabalanse nito, parang isang internal na sopas. May lagnat, sobrang dugo. Ang solusyon, pagpapasalin ng dugo. Oo, ilabas natin ang life force mo sa isang mangkok gamit ang mapurol na talim o gutom na linta. At oo,
Madalas ang mga barbero ang gumagawa nito. Isipin mo, isang gupit at isang hemoglobin extraction sa isang upuan. Malungkot o balisa, malinaw na sobra ang black bile mo, ang lunas, laxatives. Baka isang mainit na herbal purge, o kaya'y dasal at malamig na compress habang iniiwasan ng lahat ang eye contact at sinisimulan na ang kabaong mo. Nabali ang buto o nagkaroon ng malalang sugat. Malaki ang problema mo. Walang anesthesia, maliban kung ang pagpasa out sa sakit ay bilang. Ang surgery ay ginagawa gamit ang mga kutsilyo na hindi nahugasan mula pa noong Crusades. Ang mga kasangkapan pinapainit sa apoy hindi para ma-sterilize kundi dahil mas nakakatakot ang itsura. Antibiotics? Siglo pa ang layo. Iniisip nila na ang sakit ay galing sa masamang hangin o dahil galit ang Diyos sa mga moral na pagkukulang mo. Masakit ang tiyan. Baka dahil sa makasalanang iniisip mo, sana magustuhan mo ang pagkumpisal habang nagsusuka. Kung lumala ang kondisyon mo, gagamutin ka ng mas maraming linta, baka may dinurog na salagubang at isang pari sa tabi ng kama mo na magbibigay ng huling ritual para sigurado. Sa puntong ito, naghahanda na sila para sa lunas na tinuturing na kamatayan. At kung sa himala ay gumaling ka, ang doktor ang kukuha ng buong kredito at ang linta mapopromote. Kaya oo, sa Middle Ages, ang medisina ay hindi gaanong tungkol sa paggaling at mas tungkol sa pag-survive sa lunas. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, kuto at linta, oras na para kumain. Dahan-dahan kang bumalik sa kubo mo, kumakalam ang sikmura, handa para sa isang kagalakan na natitira sa buhay. Isang mainit na pagkain. Bad news, ang pagkain mo ay malamang sinusubukang patayin ka. Simulan natin sa basics. Ang pag-iingat ng pagkain halos wala. Walang ref, walang freezer, asin lang, usok, o pag-asa na panatilihin ng hangin ng taglamig ang pagkain na sariwa. Ang karne mo, kung swerte kang magkaroon nito, nakasabit na ng ilang araw, natatakpan ng langaw, nilagyan ng questionable na brine at posibleng hinatihan ng daga o dalawa. Ang tinapay, ang pundasyon ng medieval na dieta. Pero kahit yun, hindi ligtas. Sa mga taon ng masamang ani, ang mga desperadong magsasaka ay hinahalo ito ng balat ng puno, supot o kahit luwad para lumaki. At kung rice season, may bonus, ergot, isang fungus na nagdudulot ng kombulsyon, guni-guni at minsan kamatayan. Parang kumakain ka ng tinapay na may LSD at tetanus. Gulay? Kung season lang. At alam mo kung ano ang palaging in season? Singkamas. Napakaraming singkamas, pinakulo, dinurog o lumulutang sa lugaw na kung naaalala mo mula sa chapter 3 ay parang mainit na latian ng mga misteryosong sangkap na kumukulo mula pa noong libing ng lolo mo. Prutas? Baka sa taglagas pero mabilis itong nabubulok at ang asukal ay bihira, mahal at inipon ng mayayaman para ipagyabang ang kanilang itim na ngipin. Ang dairy, isa pang sugal. Ang sariwang gatas nasisira sa loob ng ilang oras. Ang mantikilya at keso mas matagal pero puno ng bakterya. Kinakain pa rin ng mga tao kasi sa totoo lang yun ang nguya ng leather ng sapatos mo. At pag-usapan natin ang seasoning. Ang mga spices tulad ng paminta, kanela o nutmeg mas mahal pa kaysa sa ginto. Para sa karaniwang magsasaka, ang lasa ay galing sa sibuyas, asin kung swerte ka at sakit. Karamihan ng pagkain, lasang-basang sako na binudbura ng kalungkutan. Pero ang pagkain ay hindi lang health hazard, ito rin ay political. Ang mga hayop, sa gubat pag-aari ng Panginoon hindi sayo. Nahuli kang nangunguha ng kuneho, maaari kang pagmultahin, ikulong o bitayin. Oo, ang hapunan mo ay maaaring magpabitay sayo.
Kaya habang nakaupo ka para kainin ang iyong kulay abo na sabaw sa ilalim ng kumikislap na apoy, tandaan, bawat subo ay isang panganib. Pero kakain ka pa rin kasi sa Middle Ages, ang pagkain ay hindi nagbibigay ng sustansya, sinusubok ka nito. Gabi na ngayon, nagtrabaho ka, nagdusa at halos hindi natunaw ang iyong questionable na sabaw. Akala mo siguro tapos na ang araw, pero wag masyadong mag-relax kasi nakatingin ang Diyos, pati ang pari at ang kapitbahay mong si Agnes, na siguradong isusumbong ka kung napalampas mo ang misa. Sa medieval na Europa, ang relihiyon ay hindi lang bahagi ng buhay. Ito ang buhay. Kinokontrol ng simbahan ng kalendaryo mo, ang mga batas mo, ang edukasyon mo. Kung marunong kang magbasa, ang kapanganakan mo, kasal, kamatayan, at lahat ng nasa pagitan. Isipin mo ito bilang spiritual landlord mo at palagi kang atrasado sa renta. Ang bawat araw ay umiikot sa mga kampana ng dasal. Ang kampana ng simbahan, tumutunog sa umaga, tanghali, at gabi. Hindi dahil kailangan ng mga tao ng paalala, kundi dahil ang pagliban sa dasal ay kasalanan. Nakalimutang yumuko, kasalanan. Kumain ng karne sa Biyernes, kasalanan. Naisip ang asawa ng kapitbahay mo sa isang panaginip, doble kasalanan. At oo, ang impyerno ay totoong-totoo. Inilalarawan ito ng mga pari sa makulay na detalye. Mga ilog ng apoy, lawa ng kumukulong dugo, mga demonyo na may pitchfork at walang katapusang pag-iyak. Kung hindi ka natatakot sa peste, ang walang hanggang pagdurusa ay siguradong magpapapanginig sa iyo. Hindi mo mabasa ang Biblia ng mag-isa kasi nakasulat ito sa Latin, isang wika na para lang sa mga monghe, klero at isang batang maharlika na masyadong maganda para sa dumi. Umaasa ka sa simbahan para ipaliwanag ang lahat sa iyo. Kaya kung sabihin ng pari na ang pagkabigo ng animo ay dahil hindi ka sapat na nagdasal, aba, oras na para lumuhod ng mas matindi. Ang mga ikapo, isang ikasampung bahagi ng lahat ng pag-aari mo ay mandatory. Kung nagtatanim ka ng trigo, magbibigay ka ng trigo. Kung nag-aalaga ka ng manok, magbibigay ka ng itlog. Kung wala kang maibigay, congratulations, espiritual. Kang bankrupt at pinansyal na doomed. Ang mga holiday ay holy days, dos-dos ng mga ito. At kahit nagbibigay sila ng pahinga mula sa trabaho, hindi sila para sa kasiyahan. Para sila sa pagdalo sa misa, pag-aayuno, pagkukumpisal ng kasalanan at pagpapaalala sa sarili na ang saya ay isang mapanganib na indulgence. Ang pagdududa sa simbahan ay mapanganib. Ang mga erehe sinusunog. Ang mga mangkukulam nilulunod. Ang mga blasphemer hinahampas. At ang mga skeptiko mabilis na nire-reform. Kaya ginagawa mo ang mga ritual. Umaawit ka, yumuyuko ka, nagdadasal ka na ang kaluluwa mo. Pagkatapos ng buhay na puno ng dumi, ay makarating sa paraiso kung gusto ka ng pari. Kasi sa Middle Ages, maaaring maawain ng Diyos, pero ang simbahan hindi masyado. Kung akala mo mahirap ang pagiging medieval na magsasaka, subukan mong maging babae. Lahat ng dumi, gutom at takot, kasama pa ang panganganak, pagsunod at pagiging invisible sa lipunan. Sa Middle Ages, ang pagiging babae ay parang paglalaro sa pinakamahirap na mode, walang health potions at walang restart button. Mula sa kapanganakan, nakatakda na ang landas ng buhay mo, mag-asawa ng bata, mag-anak, magsilbi sa asawa, mamatay na pagod. Edukasyon, malamang wala, maliban kung galing ka sa isang maharlikang pamilya at ipinadala sa isang kumbento, humihinto ang intelektual mong pagyunad sa oras na matutukang magbutir at magtahi ng tunik. Ang kasal nangyayari ng maaga talaga. Hindi kakaiba ang pagkakaroon ng Kasin treasure map na kin-adventure. Magpakita ang Red Queen sa isang libingan sa Palenque, Mexico na natuklasan noong 1994. Sino siya at bakit siya inilibing na natatakpan ng pulang pulbos?
Ang Red Queen ay isang misteryosong figura mula sa sinaunang mundo ng Maya na natuklasan sa isang libingan sa Palenque, Mexico noong 1994. Ang kanyang libingan na matatagpuan sa Temple Terfrade malapit sa sikat na Temple of the Inscriptions ay naglalakontain ng kanyang labi na natatakpan ng makulay na pulang pulbos na gawa sa cinnabar, isang nakalalasong mercury sulfide na ginamit sa mga seremonyal ng Maya. Ang kanyang libingan ay natuklasan ng mga arkeologong pinamunuan ni Fanny Lopez Jimenez at ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling isang palaisipan kahit na ang mga teorya ay nagmumungkahi na siya ay maaaring si Zakuk, ang asawa ng mahusay na hari ng Palenque, si Kinich Janaab Pakal o marahil isang mataas na pari o ibang maharlikang figura. Ang kanyang katawan ay maingat na inilibing na may mga jaded na maskara, kwintas at iba pang mga alay na nagpapahiwatig ng kanyang mataas na katayuan. Ang cinnabar na isang makulay na pulang substansya ay sagrado sa mga Maya na sumisimbolo sa dugo, muling pagsilang at ang koneksyon sa pagitan ng tao at banal na mundo. Ang paggamit nito sa kanyang libingan ay nagmumungkahi na siya ay inihanda hindi lamang para sa kamatayan, kundi para sa isang espiritual na pagbabago, marahil upang maging isang Diyos. Ang kanyang libingan ay walang mga inskripsyon o pangalan na nagdaragdag sa kanyang misteryo, ngunit ang pagkakalagay nito malapit sa libingan ni Pakal at ang pagkakatulad sa kanyang seremonyal na paglilibing ay nagpapahiwatig ng isang malapit na koneksyon, posibleng bilang kanyang asawa o isang pantay na mahalagang figura. Kahit na ang mga pagsusuri sa DNA ay hindi nagbigay ng tiyak na sagot, ang Red Queen ay nananatiling isang makapangyarihang simbolo ng impluensya ng kababaihan sa kultura ng Maya. Ang kanyang libingan na puno ng simbolismo at intensyon ay nagpapakita na siya ay hindi lamang isang asawa o kasama, kundi isang sentral na figura sa espiritual at dinastiyang buhay ng Palenque. Ang kanyang kwento na isinalaysay sa pamamagitan ng pulang pulbos, jade at katahimikan ng kanyang libingan ay patuloy na nakakabighani at nagbibigay inspirasyon sa mga tanong tungkol sa kapangyarihan, ritual at pamana sa sinaunang mundo. Paano naging iconic ang artist na si Frida Kahlo sa kabila ng kanyang personal na mga pakikibaka? Si Frida Kahlo, na ipinanganak noong Hulyo 6, 1907 sa Coyoacan, Mexico, ay naging isang iconic na artist sa pamamagitan ng kanyang natatanging kakayahang gawing sining ang kanyang personal na sakit, trauma at pagkakakilanlan na lumikha ng isang universal na resonance na lumampas sa kanyang panahon. Sa kabila ng mga hamon tulad ng polio sa murang edad, isang malubhang aksidente sa bus nung siya ay 18 na nagdulot ng panghabambuhay na sakit at maraming operasyon, at isang magulong relasyon kay Diego Rivera, ginamit ni Kahlo ang kanyang sining bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili at paglaban. Ang kanyang mga self-portrait na madalas na naglalarawan ng kanyang pisikal at emosyonal na sakit ay pinaghalong Mexican folk art, surrealismo at simbolismo. Hindi niya itinago ang kanyang mga sugat. Sa halip ginawa niya itong maganda, mapanghamon at minsan nakakatawa, tulad ng nakikita sa mga gawa tulad ng The Broken Column at Henry Ford Hospital. Ang kanyang sining ay malalim na personal na naglalarawan ng kanyang katawan bilang isang canvas ng trauma, pagkakakilanlan bilang babae at Mexican na kultura sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na damit na Tehuana at pagsasama ng mga indigenous na simbolo tulad ng mga bungo, bulaklak at dugo. Ipinagdiwang niya ang kanyang pamana habang tinutugunan ang mga tema ng kolonyalismo, kasarian at kapansanan. Ang kanyang kasikatan ay lumago pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1954
lalo na noong 1970s at 1980s, nang muling natuklasan ng mga feminist at aktivista ang kanyang trabaho. Ang kanyang hindi nagpapakumbabang pagtanggap sa kanyang kapansanan, kanyang queer identity at kanyang mga pananaw sa politika ay naging inspirasyon sa mga marginalized na grupo. Ang kanyang mukha kasama ang kanyang unibrow, mga bulaklak, sa buhok at diretso na tingin ay naging isang global na simbolo ng paglaban, pagkamalikhain at pagiging tunay. Ang kanyang tahanan, ang Casa Azul, ay naging museo at ang kanyang mga pintura ay ipinapakita na ngayon sa mga pangunahing museo sa buong mundo. Ang iconic na katayuan ni Kahlo ay nagmumula sa kanyang kakayahang gawing universal, ang kanyang personal na mga pakikibaka. Hindi siya naghangad na maging perpekto. Sa halip ipinagdiwang niya ang kanyang mga imperpeksyon na ginagawa siyang simbolo ng katatagan, pagkamalikhain at ang kapangyarihan ng pagkukwento ng sariling katotohanan. Ang kanyang sining ay hindi lamang naglalarawan ng sakit, ito ay nagbigay ng boses sa mga hindi narinig na ginagawa siyang isang walang kamatayang figura sa sining, feminismo at kultura ng Mexico.